Mr. Harry Roque, ang sinasabi po ng mga kababayan natin, di hamak na mas masakit para sa magulang ng mga namatayan ng mga inosenteng anak dahil nga sa war on drugs ni Digong. Ito yung sinasabi ni Harry Roque na masakit para sa kanila. Masakit para sa kampo ni Digong na baliwalain daw. Binaliwala daw kasi yan yung term. Binaliwala ng ICC ang humanitarian plea na itong kampo nga Digong. Masakit daw pakinggan. Masakit pakinggan pala. Ang sinasabi ni Harry Roque bilang daw abogado nga, yon nung marinig niya habang binabasa ang desisyon ng korte doon sa hirit nga nila na interim release at ibinasura nga netong appeals chamber ang humanitarian grounds dahil sa edad ng dating Pangulo at mahinang kondisyon nito. Baka naman kasi daw hindi totoo yung sinasabi niyo na mahinang kondisyon. Baka kasi puro drama yung mga sinasabi niyo na kalagayan ni Digong, yung kuno ay si Digong ay hinimatay at marami pang iba. Bawas-bawasan niyo po kasi sana yung drama niyo. Dahil kung hindi sa mga ganyang drama, baka sakali na pinansin ng ICC etong plea na ito, humanitarian plea na ito, ninyo. Ito pa po ang sinasabi ng mga netizens na hindi ka naman talaga totoong nasasaktan, Harry Roque. Ang totoo daw niyan ay ginagamit mo ang isyong ito para ikaw ay, or para sabihin nga na sa pagiging Duterte mo, sa pagiging loyal Duterte supporter mo, kaya ka nagkakaganyan, kaya ka may malaking kaso dito sa Pilipinas. Nasaktan yan kasi malapit na yan na mahuli rin at hindi na makakatakas. Yan daw ang totoo. Nung etong si Harry Roque ay human rights lawyer din, meron siyang pahayag eh. Tignan po natin kung may ebidensya. Kasi regardless of your age, kapag may pending case, kinakailangang harapin yung kaso. Yan po ay sinabi dati pa ni Harry Roque. Pero ngayon, bakit nag-iiba ang tono mo? Bakit tila ba hindi mo alam na lawyer ka? Hindi mo rin alam na nagiging baliktad na yung kaisipan at paniniwala mo, Mr. Harry Roque. Ibig sabihin yan, nagdi-decline? Ibig sabihin yan, nabaluktot na rin ang kaisipan mo.